Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At syempre bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga katabi na two thumbs up. You are child. We are blessed and highly favored by God. Ayan, tunay nga po na panibagong umaga, panibagong lason para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 150 verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord." Tunay nga na hanggang tayo humihinga, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Kaya po, lahat po ba tayo humihinga? Lahat tayo buhay? Lahat ng humihinga, sumigaw, praise the Lord! Yan, magpapit po tayo sa ating Panginoon.
katotohanan na may living hope po tayo, na may buhay po tayong pag-asa. Sabi ko sa 1 Peter 1:3, Praise to be the God and Father of our Lord Jesus Christ. In this great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya patuloy po tayong magpuri because indeed, oh God, Jesus Christ is your living hope. Spoke your name.
nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord God, kahit ano po, situation namin, kahit ano, nasaan man po kami sa sitwasyon ng aming buhay, masaya kami po, highs or lows. Pagpupuntahan ka po namin, O God, because you deserve it. You are worthy of our praise, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo po ang buhay na pag-asa sa amin. Si Kristo, sa pamamagitan ng ginawa niyo po si Kristo, Kalbaryo po ginawa kaya wala na po kami dapat wala dapat wala po namin ay maniwala at maniwala sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo na po lahat sa amin, binigyan mo na po ang pagpapalang po ng Panginoon, kaya Panginoon, araw-araw po namin pagpapalang hanggang kami hanggang kami humihinga. Maraming pinasoli ko, Panginoon, na ikay mo po rin po. Sa iyo po ang mataas na po, pagsabahan ko sa salamat sa mga sa mga pagkakas ng Jesus. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Pwede po ba palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Indeed, Christ is our living hope. So don't lose hope. Amen? Ang haba pa ng lakbayin ng buhay, pero ang sabi sa awitin, Jesus Christ is our living hope. And because Christ is with us, we have that living hope. Amen? So bago po tayo magsimula, pakibati muna ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up, you are charito. Indeed, in Christ, we are blessed and highly favored. Amen? So kumusta po ang lahat? All is well. All by the grace of God. Amen? Amen. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating lakas, kundi sa lakas ni Kristo na nasa atin. Amen? So, this is the touchdown. This is the last Sunday na tatalakayin natin ang ating paglalakbay sa sulat ni Santiago sa atin. Amen? So, at tinatalakay natin ang spiritual maturity, and this is the last one. So, I would like everyone to listen, and not just listen, but listen attentively and carefully. Pwede po ba yun? At pwede rin po ba na habang kayo nakikinig, nakangiti kayo? Amen. So, for 22 Sundays, ito na. And natalakay na natin last Sunday yung part 1, spiritual maturity. Bakit? Sapagkat ang intensyon ng Diyos para sa atin ay mag-mature. At iyan din po ang goal ng church, that each one of us will grow spiritually. Amen? So, hindi ko kayo tatanungin kung mature na ba kayo kasi kayo ang nakakaalam ng inyong mga sarili. Amen? So, before we start, let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much for this beautiful day and for these beautiful people, Panginoon, na dinala mo sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat sapagkat ginising mo kami ng malakas.
malusok masigla at nandoon ang enthusiasm mo, Panginoon, to listen to your word, to study, to digest it, and to apply it in our daily lives. Lord, thank you so much because you are in the midst of us. Thank you for you inhabit the praises of your people. Indeed, O God, through Jesus Christ is our living hope. Hindi kami, Panginoon, matatahimik, kundi patuloy namin ihahayag, mag-iingay kami sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, buhay ng pakailanman. Salamat ng maraming Ama. Ikaw, Panginoon, na magturo sa amin. Holy Spirit, guide us as we study your word. In Jesus' name we pray. Everybody would say, Amen. Amen. So, spiritual maturity. Magkakaroon po tayo ng kaunti lang na recap. Ang sabi ko nga last Sunday, without a doubt, bakit nagkakaroon ng relational problems sa iba't ibang aspeto ng buhay? It is because of relational problem. At dahil po yun sa immaturity ng maraming tao. Maraming tao, naniniwala ba kayo na sometime in our lives, we also are immature? Ako po naniniwala. Maraming beses na makikita ang immaturity. Pag sinabi ko immaturity, ibig sabihin, nagpapakita ka ng less than unexpected degree of maturity, especially in our emotion, in what we say. Kulang ang paglago, lalong-lalo na sa pagdidesisyon, sa mga bagay-bagay na dapat pagdesisyonan sa buhay. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict. At sabi ko nga, hindi excuse din ang marriage. Yung mga dalaga, maghanda kayo sapagkat minsan sa pagsusuyuan, hindi mo makikita. Pero pag nagsama na kayo, makikita mo, oops, hindi ito ang inaasahan ko. Amen po ba? And last Sunday, if you can remember, sabi ko, sawa ba dito? Sino ba ang nagdi-display? More ng immaturity. Hindi ko kayo tatanungin, baka mamaya pag-uwi niyo mag-away-away kayo. Sino ba ang mas immature? Ang lalaki ba o ang babae? But last Sunday, I saw some people who raised their hands. So, it takes a humble spirit to say that sometime in my life, I was immature. Amen? So, as the day go on, ang sabi nga, ang goal ng Diyos sa Hebrews 6:1, God's will for us, for every person, is that they grow. So, let us go on maturity. Yan po ang purpose ng church, to help everybody to grow spiritually, emotionally, mentally, in every way, and have balanced Christian living. Bakit po ba? Sapagkat ang goal ng Christianity is to be His like. To act like Christ, to speak like Christ, and to see Christ in our lives. Amen po ba? So last Sunday, pinag-aralan natin, ayan. Ayaw yata gumalaw nito. Okay, paki-ayos po. Hindi siya dumiretso. Okay, last Sunday pinag-aralan natin what maturity is not. So what maturity is not? Number one, maturity is not age. Pag sinabing mature ka na, hindi sinasabi na dahil ikaw ay matanda na, mature ka na. So hindi sinasabi na mature na yan na tao na yan kasi nasa 20 na yan. Ang irony po niyan, minsan kung kailan matanda na, they act immature. So, maturity is not age. Number two, maturity is not appearance. Hindi porket dahil puno na yan ng uban, mature na yan. Amen. Hindi porket dahil
mukhang matanda na yan, mature na yan, hindi po. Merong mga bata pa, pero they display maturity. So, it is the other way around, some, but not all the time. So, maganda, nagmamature ka, nagkakaedad ka, nagkakaroon ng mga pilegi sa mukha mo, at nagiging ka rin mature in your outlook, in your behavior, and in your attitude. Amen po ba? Number 3, maturity has nothing to do with achievements. Hindi dahil marami kang natapos, ang dami mong degree, ang dami mong naabot sa buhay, mature ka na. Kasi pwede kang magkamal ng milyones pero hindi dahil ang taas na ginabot mo. Amen po ba? And maturity has nothing to do with academics. Matalino ka academically. Sabi ko nga kanina, marami kang natapos, ang daming nakakabit sa pangalan mo, pero nagdi-display ka pa rin ng immaturity. Maganda po. Degree holder ka na. Nasa iyo ang lahat. And you act maturely. Amen po ba? So, babalansahin natin yan. Sana sabi ko, not all the time. So, what is maturity? Okay, what is maturity? Ano nga ba ang maturity? Maturity is attitude. God says maturity is attitude. Attitude is what makes the difference. It is your character. Pag sinabing character, it is the good qualities of a person that includes moral or emotional strength. Nandoon yung honesty, nandoon yung fairness sa lahat ng iyong ginagawa. Character. Ito yung nakikita ng Diyos sa iyo. Maturity is attitude. And attitude is what makes the difference. It is your character. Last Sunday, sinimulan natin yung 6 marks of maturity according to the book of James. At ang key word natin dito ay ang word na mature. So natalakay na natin yung first 3. So, dadaanan lamang po natin. Okay. Letter M, number 1, mainly positive in life. Mainly positive in life. Sabihin mo sa katabi mo, maging positibo ka lamang sa buhay. Tandaan mo, Christianity is not religion. Christianity is life. At pag sinabing life, yung buhay natin, hindi po tayo exempted sa mga problema sa buhay. Life is a problem to solve. Amen po ba? Habang tayo pumapalaot sa buhay, marami tayong isusolve. Amen. Marami tayong isusolve. Life is a solving problem. Sabihin mo sa katabi mo, marami tayong isusolve. So Christianity is not a religion. Christianity is life. And Jesus Christ is our life. And if Christ is with us, we can solve problems that will come our way. Amen po ba? Masusolve natin ang mga problema. Sigurado, sabi nga ang problema hindi mo maiiwasan. Iba-iba yan, iba-ibang kulay. Multicolor na yan eh. Amen? At minsan mabilis, minsan matagal, minsan pang samantagal bago ma-solve yan. Pero ang sigurado, ang buhay ay susuong tayo sa maraming problema. Letter A, actively responsive to others. Yan. Kailangan tayo ay hindi nagpapakita ng favoritism. Paano mo pakikitunguhan ang iyong kapwa? Amen? Paano kung pakitunguhan ang iyong kapwa? And letter T, thoughtfully selective in words. Maturity is reaching to the point of knowing the power of your words. Because God is committed to do
what He hears what we say. So, kailangan pipiliin natin, pag-iisipan natin, ano ba ang mga lumalabas sa ating bibig. Tama po ba? Kailangan, kung sa Facebook nga, bago ka mag-like, sabi, think before you click. Bakit? Kasi kung ano yung mga sinishare mo, ano yung mga kiniklik mo, yun ka yun eh. Kasi hindi ka mag-a-agree doon kung hindi mo yun gusto. Amen. So, ganun din sa pagsasalita. Piliin natin yung mga salitang namumutawi sa ating mga labi. Bakit? Ang sabi ng Diyos, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you exactly what I hear you say. So, alam na alam natin ang kwento ni Joshua at ni Caleb. Amen? So, kailangan be selective in words. So, moving on today, we're going to look at the last 3 marks of a mature person. So, sabi ko nga, ang keyword dyan ay mature. So, letter U, usually peaceable. Sabihin mo nga sa katabi mo, usually peaceable. Peacemaker. Ibig sabihin, ito yung tao na nag-a-avoid ng conflict. Ito yung taong friendly, pero may pangbalanse dyan. Pipiliin mo rin. Amen. Hindi ka friendly sa lahat. Hindi ka friendly sa lahat. Yes. To the point that you will tell everything. Pero yung tao talagang peacemaker, siya yung ayaw niya ng conflict. He is inclined or disposed to avoid strife and dissension. So, balansehin pa rin natin. Ayaw mo ng away, pero hindi ka mag-a-agree sa lahat ng bagay. Hindi ka makikisama sa hindi na maganda ang patutunguhan. Pwede naman na ikaw mag-agree, pero hindi ka sasali sa mga bagay na hindi tama. Agree po kayo? Pwede mangyari yun. Hindi naman pwedeng porque hindi ka nag-a-agree, makikipag-away ka. No, you avoid conflict. So, hindi ka nakikipagtalo. Sino dito ang hindi mga nakikipagtalo? No need to raise your hands. Sa mga asawa lang daw. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang kung pag-didesisyonan nyo ang tungkol sa inyong buhay, pero sa ibang tao hindi. But at the end of the day, mag-asawa kayo, magkaintindihan kayo, magparaanan kayo. Amen po ba? Amen. Hindi kailangan na mag-away. So, usually, peaceable. Hindi pala away, ang gusto niya, peace lang. Masaya po ba pag peace lang? Pero hindi po ibig sabihin na peace lang, magkukonsente ka. So, ibang usapin yan. Dahil gusto mo kapayapaan, sige, gawin mo ang gusto mo, kahit mali. So, balansin natin ang mga bagay-bagay. Amen po ba? So, tingnan natin. Santiago 3:18. At ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. So ang versikulo po na ito, ini-encourage tayo na maging peacemaker. Amen po ba? Cultivating peace and harmony in relationships. So ibig sabihin dyan, i-cultivate natin na tayo ay may kapayapaan, lalo na sa ating mga relasyon. So pursue peace. Isulong mo ang kapayapaan. Kaya merong mga naglalaban. Isulong ang kapayapaan, pero ang nangyayari sila nag-aaway. Sa pagpurso ng kapayapaan, sila mismo ang nag-aaway-away. So strive to maintain peace in our interaction, even in difficult situations. So pursue peace. We sow seeds of peace. Amen?
spread love. Hindi mo naman pwedeng mag-spread ka ng peace, wala kang love. So spread love and spread peace. Spread kindness and understanding, which can reap a harvest of righteousness. Masarap po ba kung lahat magkakasundo, may kapayapaan, may pag-ibig? Yes. Yes. Pero hindi pa natin na-achieve sa lahat ng anggulo ng buhay. Bakit? It will take perfect timing. Perfect timing sa lahat ng bagay. So, reap harvest of righteousness. At pag ang kapayapaan ang iyong itinanim, mag-expect ka na kapayapaan din. Amen? So, expect harvest of righteousness which can bring joy, blessings, and connection with God. Amen? So, nagiging maganda pa ang ating pang-araw-araw na buhay kung lahat kasunod natin dahil tayo mismo ay nagpupurso ng kindness, love, and peace. Amen. So, bilang mga Kristiyano, yan dapat ang nakikita sa atin. Nakikita ng mundo sa atin. Santiago 4:1. Ano ba ang sanhi ng inyong mga alitan at pag-aaway? So, tinatanong tayo, ano ba ang sanhi ng alitan at pag-aaway? Hindi ba't ang mga ito'y dahil sa inyong mga layaw na naglalaban-laban sa loob ng inyong pagkatao? So, ibig sabihin, ang ugat ng mga pag-aaway-away ay our own selfish desires. Nasa loob natin. May mga sinful, may mga selfish desires tayo. Sinasabi dito ng Santiago, conflict. Bakit nagkakaloon ng conflict? Dahil sa loob natin, merong mga inner quarrels and fights na nangyayari. So, yung puso talaga. Ano ang gusto ng puso? Ano ang laman ng puso? The problem is our hearts. May mga inner selfish desires. Santiago 4:2. Naghahangad kayo ngunit hindi mapapasayo. Marami ba tayong hinahangad? Marami. Pero ang sabi niya, hindi mapapasa inyo. Bakit? At anong ginagawa mo? Kaya sabi dito, kaya pumapatay kayo. Hindi ninyo makuha ang mga bagay na hinahangad ninyo kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makuha ang inyong hinahangad dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, inner desires can lead to destructive behavior. May gusto ka, hindi mo makuha. So, you will resort to something that is destructive, even to the point of killing and quarreling. True to life story po yan. Minsan, miski sa trapiko nangyayari yan. May nagpapatayan, may nagpabarilan. Bakit? Gusto mauna. Gusto mauna. May sumingit. Anong nangyari? May baril pala. Binaril. Kailan lang yun nabasa ko sa Facebook? May chinatcha. Bakit? Bakit? Masama na ang mundo. Saan yan nanggaling? Mga inner selfish desires. Hindi natin alam ang kwento, pero ang sinasabi ni Santiago, bakit hindi natin nakukuha lahat ng mga bagay na hinahangad natin to the point na ipinagdadasal pa natin? Bakit hindi? Dahil mali ang puso natin. Mali, kaya hindi napapasa atin. So, ask yourself, am I a peacemaker? Pag nilay-naya-naya natin dito, am I a peacemaker? Am I a troublemaker? Do I like to argue? Sino dito ang mga gusto magpagtalo? Dahil gusto niya nang manalo siya. Marami niyan nangyayari pag eleksyon. Naku, blinak ako ni ganito kasi iba yung kandidato niya.
Yun ang desire niya at gusto niya yung iba madala rin. Tama po ba yun? Makatarungan ba yun? Hindi. Hindi. At the end, magsisisi ka. Ang dami mo na palang kaaway dahil nagpadala ka sa usapin ng election. So, do I like to argue? Am I contentious person? Contento ba ako? Do I get my feelings hurt? Madali ba ako masaktan? May nabasa ulit ako sa Facebook. Sabi, huwag ma-open ang mga youth. The world has no obligation. Walang obligasyon ang mundo na mag-adjust sa inyo. Amen. Walang sino man ang may obligasyon na mag-adjust sa inyo dahil mabilis kang ma-offend. Hindi lang yan pang youth, pang matatanda din yan. Pang mag-asawa din yan. So, walang sino man ang may kasalanan o hindi kailangan mag-adjust ng mundo sa iyo dahil madali kang ma-offend. Ang sabi doon, you have to keep your backbone strong. So, lakasan mo ang iyong gulugod. Kasi pag every time na o-offend ka, kawawa ka. Amen? So, we need to grow up. Do I get defensive easily? Do I hurt other people's feelings? So, am I a peacemaker or am I a troublemaker? So, ikaw lang ang makakasagot niya. So, paano natin ito i-reflect? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba itong mga hinihingi ko? Naka-align ba ito? Kasi sabi din, naghahangad kayo, ngunit hindi mapasayo. So, reflect yourself. Align ba sa kagustuhan ng Diyos itong hinahangad ko? Is this your will, O God? Ito po ba ang kalooban mo para sa akin? So huwag kang magtaka dahil pag hindi kalooban ng Diyos, hindi mo talaga mapapasayo. Amen po ba? So, we always seek God's wisdom and guidance. Kailangan palagi natin isik yung wisdom, yung karunungan ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit po? Sabi sa Mateo 5:9, pinagpala ang mga nagsisikap para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, sons of God, sino yung mga pinagpala na mature sons of God? Yung mga malawak na ang pag-unawa sa buhay. The mark of a mature person is the ability to be peaceable, meaning peace-loving, and non-violent attitude. Amen? So, ano po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthians Church? Unang Corinto 3, 1 hanggang 3. Subalit ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa isang taong espiritual. Si Apostol Pablo na yan. Bakit? Kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. So ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi talaga siya makapagtalakay ng mga bagay na talagang malalalim. Bakit? Ang tinatapik niya pa rin parang mga elementary teachings. Bakit? Yung mga tao, yung mga member ng Corinthian Church ay mga sanggol pa kay Kristo. Ibig sabihin, they are still immature. Hindi pa talaga nila kayang tanggapin yung mga pag-aaral na mga malalalim. Pinaiinom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. So ano ang mga teaching niya? Yung mga malalambot pala, mga gatas eh. Kanino ba kailangan ng gatas? Sa mga sanggol. Yung mga matitigas na pagkain, yung karne, kailangan yun ng mga mature kasi kaya na nilang nguyain. Sapagkat hindi pa ninyo kaya ito, hindi pa kaya nguyain. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, ito yung regret ng Apostol Pablo. Verse 3, sapagkat kayo ay makalaman pa. So, ano pa ang nangyayari sa Corinthian Church? Makalaman pa. Take note,
Christian church ito. Tinatalakay niya dito, Christian church, pero makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, nandun pa rin yung mga pagsiselos, nandun pa rin yung mga pagtatalo, nandun pa rin yung mga away. Hindi pa kayo magalaman pa at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. So, hindi pa nila kayang nguyain. So, they almost quarrel about everything. Lahat na lang ng bagay pinag-aawayan sa loob ng church. Tandaan natin, si Apostol Pablo, ang tawag niya sa mga churches na pinupuntahan niya, anong tawag sa mga mananampalataya? Saints. Saints. And Corinthian church is Church of God. Pero ano ang mga nangyayari sa loob? Immaturity. Immaturity. Ang sabi dito, they almost quarrel about everything. They argued about the Lord's Supper, about gifts, about leadership, and everything. Ano yan? That is a mark of immaturity. Kunting kibot, away. Kunting kibot, diskusyon. Kasi hindi magkatugma-tugma ang gusto. And yet, they are Christian church. Bakit mayroong conflict sa mundo? Bakit may conflict sa iba't ibang aspeto ng buhay? Bakit may conflict sa marriage? Bakit may conflict sa work? Bakit may conflict sa mga kaibigan? Bakit may conflict sa kapwa Kristiyano? Bakit may conflict minsan dyan sa katabi mo? Meron ba? Tingnan mo nga kung sino ang katabi mo. Tanungin mo, may conflict ba tayo, kapatid? Meron ba? Anong sabi? Anong sabi? Wala. Tatarapakan natin ang Panginoon. So, walang conflict. And minsan, bakit may conflict between you and God? Bakit? Ang sabi kanina, because may mga inner desire at ang mga panalangin minsan hindi na dinidinig. Bakit? May mga pansariling objective. Okay. So why is there a conflict? Kung minsan, pag may conflict, as we relate to God, kalaunan, just a minute of time, it will breed conflict outside. Pag sa loob natin mismo, may conflict. At may conflict tayo as we relate to God, lalabas at lalabas yan. Minsan maghahanap yan ng pagbubuntunan ng galit. At doon na masisira ang mga relasyon. Balikan natin. Santiago 4:1-3. Ano ba ang sabihin ng inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't ang mga ito'y dahil sa inyong mga layaw na naglalaban-laban sa loob ng inyong pagkatao? Naghahangad kayo ngunit hindi mapapasa inyo, kaya pumapatay kayo. Hindi ninyo na makuha ang mga bagay na hinahangalin nyo, kung kaya't nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makuha ang inyong mga hinahangad dahil bakit? Hindi kayo humihingi sa Diyos. Ang hina-highlight po ng verse 3, pinapakita niya, ano nga ba ang iyong motivasyon? What is your motivation kung tayo ay nagdadasal? What motivates you to pray? Ano yun? What motivates you to pray? Sabi ni, hina-highlight ni Santiago, he emphasizes that if our prayers, kung ang ating mga dasal ay driven by selfish desires, we should not expect that God will hear our prayer and that we will receive what we want. So, wrong motives hinders. Pag mali ang motibo, iyan ang humahadlang sa ating mga panalangin. So, palagi natin bantayan, ano ba ang motibo ko? Bakit hinihingi ko ba ito?
Bakit gusto ko ito? Tanungin mo ang Diyos. Tanungin natin ang Diyos. I-examine natin ano yung motivation natin. We should seek God's will as we pray. Lord, ano ang kalooban mo? Tama ba itong hinihiling ko? Ano ba ang kalooban ko? And we should be humble enough to admit, we should be humble enough and ask God His will. Pag hindi ba binigay sa atin, magtatampo ka na. Lord, tagal-tagal ko na naman itong hinihingi. Hanggang ngayon, hindi mo pa ipinagkakaloob sa akin. Eh bakit nga ba? Ano ba ang motibo mo? Bakit mo hinihingi yan, bagay na yan? And take note, kilala ka ng Diyos. At baka pag ibinigay niya yan, mapariwara ka. Amen. So, always seek God's will. You can never be an agent. You can never be an angel. Bakit ba angel ako? You can never be an agent of peace until you have found peace with God. And the peace of God that passes all understanding. Amen? So, a mature person is an agent of peace. Pag ikaw ay mature na spiritually, you are an agent of peace. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, balikan ko lang, you can never be an agent of peace until you have found peace with God and the peace of God that passes all understanding. At sabi dito sa Hebrews 12:14, make every effort. Kung baga titingnan natin parang work yan, pastora. Para make every effort. Ano ba yan ang galing sa akin? Hindi po. Kaya nga hindi mo yan magagawa unless and until you have found peace with God. Nauna muna yun. Natagpuan mo yung kapayapaan na galing sa Diyos. Tingnan natin sa NKJV version. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Okay. Letter U. Okay na pala yan. Usually. Letter R. Remarkably patient. Remarkably patient. Dapat nakikita yan sa atin. Hindi mo lang sinasabi na ikaw may kapayapaan, kundi sa sarili mo, alam mo may kapayapaan, kundi remarkably patient. Nakikita sa iyo. Tingnan natin ang James 5:7-11. Kaya magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Masdan ninyo kung paano hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa at kung gaano siya katyaga hanggang sa pagpatak ng unang at huling ulan. Dapat din kayong maging matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Didiretso muna natin to. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, upang hindi kayo mahatulan ng Diyos. Tingnan ninyo, nakatayo ang hukom sa labas ng bituan. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga propetang nagpahayag sa pangalan ng Panginoon at gayon gawin ninyo silang halimbawa ng pagtsatsaga sa gitna ng pagdurusa. Alalahanin ninyo, maituturing nating pinagpala ang nananatiling matatag sa gitna ng pagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanyang habag at kagandahang loob. So, ipinapakita natin dito that waiting should be seen in us. Sabi diyan, hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, let us wait patiently for God's perfect timing.
hanggang sa dumating sa punto that ma-unfold yung plano ng Diyos para sa ating lahat. So, napakahalaga ang paghihintay. Patience is a key. Ito yung susi sa buhay. Ang paghihintay. Patience. Pinakita dyan, ihinalin tulad sa isang magsasaka. Kung paano siya nagtanim, paano siya naghihintay, at habang naghihintay siya, pagtanim niya, hindi natin nakikita may nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero pagdating ng takdang panahon, yan ay tutubo. Kaya, let us wait patiently until the Lord's coming. So, ang sabi pa dyan, don't grumble. Don't grumble. Avoid complaining against one another. Dahil, huhusgan ka. So, walang pag-grumble, walang complaining. So, we must be encouragers. So, encourage everyone. Hindi sa pamamagitan ng away, hindi sa pamamagitan ng mga complaint na nangyayari. We persevere. Bakit? Kagaya nga ng sinabi ang mga propeta at ang ibinigay na example ay si Job. Ang mga propeta po, sila ay sobrang matsatsaga, sobrang pasensyoso. Bakit? Yung mga taong nadala nila sa Panginoon, minsan sila rin yung mga pasaway. Kaya ihinalin tulad na tayo ay maging katulad ng mga propeta. Nandun yung pagpupursigi, hindi sila sumusuko, sige lang ng sige. At ganoon din si Job. Nakita natin kung ano ang nangyari kay Job, pero sa gitna ng suffering, sila ay nag-persevere. Tandaan natin, ang sabi sa huli, makita natin kung gaano kalaki ang kanyang habag at kagandahang loob. Amen? So, a mature person is remarkably patient. Any person can be patient. Kahit sino pwedeng maging pasensyoso sa iba't ibang sitwasyon na pwede nating mapuntahan. O sa iba't ibang panahon, pero ang mature person is remarkably in this particular area. Ang taong mature, talagang makikita mo yung patience. Pero yung mga iba, maaaring matyaga sa ibang mga bagay. Pero yung mga mature, talagang hindi nagbabago yan eh. Makikita mo yan. Remarkable talaga yan. Itong tao na ito, kahit ganyan na ang nangyayari, talagang matyaga pa yan. So remember, it's not easy to wait. Pero tandaan natin, waiting is not wasting. Ang paghihintay, hindi po tayo nagsasayang ng oras. Lahat yan may pakinabang sa bandang huli. Amen? Amen. So let's be patient for God's perfect timing. Let's be patient until the Lord's coming. So sa verse 9, ipinakita dyan yung farmer. May sowing time, may waiting time, and then harvest time. Sa verse 10, ipinakita yung tiyaga ng mga propeta. At ang sabi sa Matthew 5:11-12, pinagpala kayo kapag dahil sa akin kayo'y inaalipusta, inaapi, at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sino ang inaano dyan? Yung mga propeta. Yun ang naging buhay ng mga propeta. Inaalipusta, pinararatangan, pinaparatangan ng iba't ibang uri ng kasamaan, pero mga kasinungalingan. So yun ang sabi ni Santiago, maging kagaya tayo ng mga propeta. Amen? Pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka exempted. Makakaranas ka ng pag-aalipusta, makakaranas ka ng pag-aapi, pararatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. So, let's be patient. Magalak kayo at matuwa, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo saan? Saan? Sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propetang nauna sa inyo. Amen? Matindi sa ating perspektibo. Ang dali nating
sumuko. Tagal-tagal naman, 2 oras na akong naghihintay eh. Yung kausap ko, OTW pala. Pero ang totoo, kadigising lang. Amen. Wala tayo talaga, lalo na sa mundo ginagalawan natin na ang lahat instant na. Instant coffee, instant noodles, lahat instant. Pero nung panahon, walang instant. Pero ang mga tao noon, matsatsaga. Kaya naman ang mga tao noon, pag pinagsama ang mga henerasyon ngayon, conflict. Amen. Conflict. Sasabihin ng nanay, Hansi, wait lang. Kasi yun ang henerasyon ngayon. Kaya, tinignan ako ni Hans. Ay hinahanap niya, sino magtatawag sa akin? So, ganun lang. Pinapakita ko lang na iba na ang henerasyon ngayon. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi nagbabago ang sinasabi ng Biblia. Maging tayo mapagtiis. Be patient. At nabanggit dyan, si Hope. So, na-paid off po ba lahat ng pagtitiis, ng pag-persevere ni Hope? So, dadaanan lang natin ito. Sa gayon, pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Hope na higit kaysa sa kanyang pasimula. Siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 magkatuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Remember, lahat siya nawala sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima, ang ikalawa ay Fisya at ang ikatlo ay Keri Hapo. At sa buong lupain ay walang mga babae, natagpo ang kasing ganda ng mga anak na babae ni Hope at binigyan sila ng kanilang ama ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito'y nabuhay si Hope na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at mga anak na kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. At namatay si Hope matanda na at puspos ng mga araw. Paid off po ba lahat ng paghihirap at pag-persevere ni Hope? Yes. Sobra. At kung yan ang magiging pamantayan natin, hindi ka talaga maiinip. It is disastrous to go ahead of God. Pakibasa nga po. Okay. It is disastrous to go ahead of God and fail to wait in Him. So, naalala niyo po ba ang kwento ni King Saul? Sino nakakakilala kay King Saul? Sino si King Saul? Unang hari ng Israel. He failed to wait on the Lord through Prophet Samuel and made a terrible mistake of offering a forbidden sacrifice that caused his kingship and his kingdom. So, tingnan natin. 1 Samuel 13:7-14. Ang iba sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan patungo sa lupain ng Gad at ng Gilead. Ngunit si Saul ay nasa Gilgal at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. Okay, takot na takot sila. Siya'y naghintay ng 7 araw ayon sa panahong itinakda ni Samuel. Sino si Samuel? Propeta ng panahon na yon, ng time ni Saul. Ngunit si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal at ang taong bayan ay nagsimulang humiwalay kay Saul. Nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng paghahati. Verse 9, kaya't sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog na pangkapayapaan at kanyang inialay ang handog na sinusunog. Pagkatapos niya maialay ang handog na sinusunog, si Samuel ay dumating. Nainip ba si Saul? Nainip. Lumabas si Saul upang salubungin siya at batiin. Verse 13, sinabi ng Samuel kay Saul, kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo tinupad ang utos ng Panginoon mong Diyos,
na iniutos niya sa iyo. Ngayon, itinatag sana ng Panginoon ang iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Tingnan mo ang sinayan niya. Dahil sa siya ay nainip. Verse 14, ngunit ngayon ay hindi magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At tinilaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So, ang action po ni Saul, ni Haring Saul, dito po sa 1 Samuel 13:7-14, makikita natin ito ay kasalanan. Kasalanan ng ano? Pagkainip. Ano po ang instruction ni Samuel? In-instructionan siya na maghintay ng 7 days before offering the burnt offering. Nabanggit po yan sa 1 Samuel chapter 10 verse 8 and 13:8. However, Saul grew impatient and decided to take matters into his own hands. Nag-offer siya. Samantalang ang dapat na mag-offer, hindi walang karapatan ang haring mag-offer. Ang may karapatan, ang anointed one na mag-offer, kailangan ang propeta at si Samuel yon. Kaya pinahihintay ni Samuel si Saul kasi siya ang maghahandog. Pero dahil nainip itong si Saul, pinangunahan niya. Ano yung pinapakita niya? Lack of trust. Walang tiwala. So nagkaroon siya ng impatience. Yung impatience na yon dahil wala siyang tiwala sa Diyos, sa kanyang plano, sa tamang timing. Nag-doubt siya. Kasi hindi mo gagawin yon kung hindi wala kang pagdududa. Nagduda siya na baka hindi nga dumating on time. So, kaya he took matters in his own hands. Ano pa ipinakita dito? Self-reliance. Sa hindi niya paghintay, nag-rely siya sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang talino, sa kanyang sariling abilidad at sa kanyang sariling lakas, rather than trusting God's guidance and provision. So, dinisregard niya yung authority ni Samuel. Saul's impatience also showed disregard and disrespect to Samuel's authority and instruction he had received from God. At yung kanyang impatience, ano po nangyari? Nagkaroon ng consequence. Kaya tayo man, dapat maging aral ito sa atin. May consequence po lahat ng kasalanan. At yung hindi paghintay ni Saul, malaki ang consequence nito. It led to his kingdom being taken away from him. Inalis yung kaharian sa kanya. This incident serves as a reminder of the importance of waiting on God, trusting in His plan, and obeying His instruction even when it is difficult or challenging. Bakit? Iniwanan na si Saul ng kanyang mga kasama. Amen. At ano po ang nangyari dito? Sinong ipinalit sa kanya? A man after God's own heart. Si David. Amen. Inalis. So, ang Diyos po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Pag sinabi niya, sinabi niya. So, ito yung consequence na nangyari kay Saul. Naalis sa kanya ang kanyang kaharian. So, paano natin ito mai-apply? Kailangan maghintay. Kawikaan 19:14, bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit galing sa Panginoon ang asawa na may katalinuhan. So, maging sa pag-aasawa, matuto tayong maghintay sapagkat baka mapunta ka sa hindi mabuting kamay. Amen. So, pipiliin natin yung may Kristo.
yung may Kristo sa buhay, kailangan mananampalataya. Kasi ang consequence niya ay hindi maganda. Amen po ba? Amen? Amen. So, yan lang ang practical application na naibibigay ko sa inyo. So, don't make a terrible mistake of getting ahead of God. Wait. Maghintay. Wait and learn to wait on the Lord. Tingnan mo ang promise, ang pangako ng Diyos sa mga matiyatsagang naghihintay. Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong siglakas. Sila'y paiinlang-lang ng may pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. I believe that verse explains itself. So, wait. And lastly, expressively spiritual. A mature person is expressively spiritual. So, tingnan natin yung expression na mature person. Prayerful spirit. A mature person knows how to pray effectively. Pakibasa nga po. So, a mature person knows how to pray effectively. Mayroon pa sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng pagpupuri. So, lahat ng anggulo ng buhay, may problema, nagdurusa, masaya, manalangin, umawit sa Panginoon. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng lakmi sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Isa lang. If we are in Christ, matuwid tayo. Amen po ba? At dahil ikaw ay na kay Kristo, matuwid ka. Ang sabi diyan, panalangin lang ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Silya sa isang taong may lakas na gaya rin sa atin at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa. Sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinugulan ng bunga nito. Amen. Isang tao, si Elias, pero makapangyarihan ng kanyang panalangin sapagat siya ay nasa Diyos and the prayer of a righteous person is powerful and effective. So, may joyful spirit. Santiago 5:13, mayroon ba sa inyong nagdurusa, manalangin siya? Mayroon bang masaya? Umawit siya sa Panginoon. So, kahit anuman ang pinagdadaanan mo, malungkot, masaya, nagdurusa ka man, ang sabi ni Santiago, umawit sa Panginoon. Helpful spirit, yan ang sinasabi sa verse 19 to 20. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naligaw mula sa katotohanan at siya'y pinanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. So, meron kang helpful spirit. So, concern tayo doon sa mga taong naliligaw ng landas. Dapat nandoon sa atin yung pagtulong sa anong bagay kasi alam mo mapapaliwala ang tao na yan spiritually. So, we have to lead them back to God. Okay, so let's
recap, 6 marks of maturity according to James. Tingnan natin ano po ang keyword? Mature. Pakibasa nga po. Letter M. Letter A. Letter T. Letter U. Letter R. Letter E. Expressively spiritual. Ibig lang sabihin niyo, dyan, spiritual ka, and prayer should always be the first and not the last option. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, bago mo simulan, bago mo gawin, bago mo paisipin, committed to the Lord, pray. Hindi yan last option, but the first. Action points. Be positive in your life. Maging positibo. Makikita yung attitude ng tao, ano ang ginagawa niya kung siya ay nasa dilim. Sabi nga ni D.L. Moody, character can be seen in the dark. Paano ka mag-react? Do you blow easily? Do you get angry easily? So, be positive. Lahat ng bagay, dadaan lang yan. Be responsive to others. Treat others fairly, squarely. Don't show favoritism. Be selective in your words. Speak life. Palaging buhay na mga salita. Be peacemaker. Avoid conflict if possible. Be patient. Magtiyaga. Dahil yung mga nagtsatsaga, may reward in the end. Be patient until the Lord's coming. And be expressive in your spirit. Amen. Be prayerful, be joyful, and be helpful to others. And our big idea, by grace, I am mature in faith. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for teaching us today. Lord, thank you sa sulat ni Santiago.